Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong pag-interview ni Mr. Ted Filon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag tungkol sa pagka-aresto ni Franco Mabanta, yung di umano extortion ni Mabanta kay Romualdez 350 million. Magaling na pagtatanong ni Ted Filon, nako, na checkmate, napaamin si Director Matibag na wala palang direkta na bribe, extortion, intermediary lang. Ay, nako. Bakit inaresto ko agad na? But anyway, pakinggan natin ha. Ng pera kasi mabigat ho na ito, na personalidad ito. Dating speaker, first cousin ng presidente, congressman pa ngayon. Sino ang rumekta po dito kay Ginoong Romualdez? Base po doon sa mga nakalap naming ebidensya, ipinalting po ito through intermediaries na mga sa speaker. Kaya nga po yung nag-issue ng affidavit po rito, certain is yung tao na nakaalam nito. Yung po yung pangyayari niya, ano po. Pero hindi po rekta kay Mr. Romualdez ang panghihingi ng pera? Yeah. Lumalabas po dito sa hindi po directed na ganun, kundi through intermediaries. Unless meron po kaming hindi nakita na nakapag-usap sila ng diretso, and that will be gawan ng makikita nga natin pag nabuksan po natin yung telepono po ni Mr. Franco Mabanta. Opo. Meron bang issue dyan ng data privacy kung sakasakali po na meron kayo madiscover para maihayag nyo sa publiko o sa media? Well, pag na-subject na po ng cyber warrant dyan at amin ang isinabing ebidensya yan, that will be under the instruction of the court na po. Okay. Kung alin po yung mga pwedeng ilabas at kung alin po yung hindi pwedeng ilabas. Opo. Kasi dito sa kanyang statement, may Dear Martin eh. Dear Martin. So, well anyway, so walang informasyon ng inyong mga ahente na dumirekta ito kay speaker at nangihingi kay speaker at sinabihan ng speaker ng mga tao niya, kausapin nyo nga ito, ano ito sinasabi ng mga taong ito. Wala pong ganon. Sa ngayon po hindi po nakalaad to sa affidavit po na nakuha po namin. Pero that is the possibility na amin nga po tinitingnan kasi it's an open and continuing investigation po ng NBI po. Despite na may na-file na pong kaso dito sa 5 individual po na ating pong na-aresto. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok. Okay, so salamat Mr. Ted Filon. Maalala ko tuloy yung mga pahayag ng magkapatid na Rimulya, John Vic and Boying. Last year ba yun? Late last year, yung mayroon ba daw bribe offer sa kanilang magkapatid? Billion. Ang tanong, sino yung nag-offer? Wala naman. Puros mga intermediary o mga emisary. Tapos, di naman nila pinangalanan. Di naman nila pinaaresto. Mabuti pa si Congressman Libeste nung may nag-bribe offer sa kanya, marunong. Tawag kaagad ng polis. Set up. Entrapment operation. Nahuli ang DPWH District Engineer. Ayun. Nakulong, ba't ngayon nakapiyansa na? So ito, I don't know, paano nangyari ito na may nag-affidavit lang na kami, ganito. So, parang alanganin. So, tingnan natin sinong nagsasabi ng totoo. Kasi sabi naman ni Franco Mabanta, set up lang ito. We are innocent. Papatunayan namin wala silang ebidensya. Set up nga eh. So, ang tanong dyan is, paano nakapaglabas? Kasi di ba last week pa yon lahat ng mga bank accounts ni Martin Romualdez na mayroon freeze order. So paano siya nakapag-produce kung totoo na nagbayad na siya paunang bayad 75 million? Ang daming pera noon. Paano siya nakapag-withdraw?
kung frozen ang kanyang mga accounts? Yun ang unang tanong dyan. Ibig sabihin, may stock siya ng cold cash from maleta. Abangan natin yung ilalabas ng PGMN na 90-minute na video detailing mga ebidensya sa alleged corruption involvement ni Martin Romualdez. So, sa ngayon, wala na. Sirang-sira na ang political career. Ito, opinion ko lang ito ha. Sirang-sira na ang political career ni Martin Romualdez. Yung mga ganitong kinakasangkutan, wala na siya talagang pag-asang tatakbo na presidente sa 2028. The end. Wala na. My way. And now, the end is near. Wala na talaga. Sinayang niya ang ano. Ayo, kung naging maingat lang siya, pinsan mo ang Pangulo, ang laking bagay nun pag ikaw ang kandidato ng administrasyon. Kung iningatan lang niya ang mga pangyayari at ngayon, wala na. So, good luck kay Mr. Franco Mabanta. Hindi ko siya kilala. Ang naririnig ko lang na nagsasalita o nababasa kong mga post sa PGMN ng kanilang mga host na ako, believe ako sa mga anchor o host, magagaling, matatapang, CG Hero, yung palagi kong napapanood. CG Hero, Attorney Guanzon, Attorney Regal Oliva at marami pa mga independent-minded, mga matatalino. Kaya ako sumusubaybay ako sa Peanut Gallery Media Network. Sana malampasan nila ang pagsubok na ito sa kanilang kasi napakaganda ang advocacy ng PGMN. It is freedom of speech. Dapat wag supilin ang pagsasalita, pagpapahayag dahil yan ang pundasyon ng isang demokrasyang bansa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ano ni ang natagaan na mo og sin? Ate. Nani ang iyang balay. Buslot na, giantos lang namo ang mga buslot. So muna na ang itsura sa ilang balay. Ipangbutangan lang namo og silupin kay aron nga dili mi ulanan. Butangan lang og silupin kay Kay kung mag-ulan dosi na matuloy. katuig sa among pagpuyo dire, unya giantos lang namo nga ang among abuhan maglungag mi, mabasa na mi, gisapaw-sapaw lang namo ang sin. So muna na gyud na ang ilang kahimtang. Sapaw-sapaw lang daw ang sin. So, tungod sa kalisod, so wala gid sila naka ang uban ibutangan lang gani nila og sako. Sako, silupin, At aron least nga ang makaatop Ay, sila. luoy na gid. So karon te pila na ni katuig ang inyong balay ngin-ani nang itsura. dosi na katuig nga gaantos namo ni ang ulan. Kay balaga kaon mi, galungag mi, gakabasa gyud mi, pero amo lang ginanto sa 12 ka tuig. So salamat kay aning naghatag sa sin kay makabalay na gyud mi, makaatop na mi kay luoy na gyud kay mi. So unsay trabaho sa imong banat eh? Manginadlaw ra mi, tapos dili pod mi ma-maintain sa isa ka semana, pila ra mong kita sa mga pobre nga. Ang adlaw 200 lang, unya isa ra ang mag-inadlaw. Unya di naka-approve lagi og ipalit sa sin. Kay kulang pa gani ipalit namo og bugas. Lagi. Salamat kayo sa Ginoo nga manginaot mi nga magpadayon kining inyong paginabang sa mua. Say, nagampo gyud mi nga kaluy ang gyud mi
So karon nagpasalamat mi sa inyo ha nga gitagaan mi ninugsen, maayo na gid ang among balay, makatop nami, makuha na ni ang mga buslot. Gipangbutangan lang og silupin, sako. Mabasa nami kung ulan. Doon na gid kayo may salamat kayo. Salamat pod kaayo.